magandang araw, si Davey Boy po to. Ito ngayon, mag-a-adjust tayo ng kadena ng ating YTX. Kasi, ayan, kung mapapansin nyo, nakalundo na. So, yung allowance nya, nasa 2 inches na o mahigit pa. Kaya, ayan, kitang-kita yung play nya, oh. Ang luwag na. Supposedly, ganyan yan So, ayun nga, pagka mga ganito nakaluluwag yung ating kadena, kailangan na talagang i-adjust to. Maghigpit tayo ng konti ng kadena. Although, kung mapapansin nyo nga, well lubricated naman tong aking kadena. Tsaka, ayun, still, kailangan pa rin maghigpit dahil kasali to sa mga preventive maintenance. So, yung PMS na tinatawag nila, yung preventive maintenance schedule, kasama talaga tong paghihigpit ng kadena. Although, siguro doon kung papansinin nyo, babasahin nyo yung owner's manual ng ating YTX. Nandun yung preventive maintenance schedule kung ilang kilometers bago ka maghigpit ng kadena. But then sa akin, hindi ko siya sinusunod. Hindi ko sinusunod in the sense na hindi yun ang basehan ko, yung kilometers sa tinakbo, kundi ginagawa ko ng practice na i-check to every time na bago ko gamitin. Usually pagka halimbawa sa palagay ko masyado na ako maraming tinakbo, so kailangan ko lang i-check. Kasi tulad nito, ayan, no, makikita nyo ang luwag, di ba? Yan, may tendency yan na lalo na pagka medyo pudpud na tong mga sprockets natin, may tendency yan na tumalon. So pagka tumalon yan, ang mangyayari, tanggal ang kadena mo. So aberya ka sa daan. Although itong sa akin, kung makikita nyo, hindi pa naman siya ganun kapudpud tong aking sprocket. Saka hindi mo naman makikitang matatalim pa yung mga ngipin nya. But then, tulad nga nung term na preventive maintenance schedule, para ma-prevent mo yung pagkasira. Yun yung purpose nun. So, ito, samahan nyo ako habang dinidiscuss ko kung paano yung pag-a-adjust o paghihigpit nitong ating kadena. So una, kakailanganin natin ng mga tools o yung ating mga wrench na gagamitin. Ito 17 para dito, para dyan sa bolt na yan. Tapos ito naman, ewan ko kung kita, 22 para dito sa kabila. Ayan, itong nut na nandito. Actually, hindi naman siya masyadong kundi kailangan din kasing pipigilan mo habang iniikot mo yung isa, pipigilan mo dito or vice versa. Dito ka mag-iikot, pipigilan mo doon kasi sumasama siya . And then, kakailanganin din natin itong number 12 o yung wrench na 12mm para pang-adjust natin dito pagka-adjust natin dito mamaya. And then ito, kung hindi ako nagkakamali, 10 to, since maluwag dito. So 10 yan. Kuha na lang ako mamaya nung number 10 kasi mukhang wala dun sa, hindi kasama dun sa sa basic tools ng ating YTX. So ayun, una sa lahat, syempre ang gagawin natin, luluwagan muna natin dito or dito. So magluluwag tayo dyan. Try natin since one hand lang kasi ako. So tignan natin kung makukunan.
Ayun. Yung sa kabila pala, pinipigil ko siya gamit yung number 17 na wrench. Yung 17mm. So itong 22 tong ginagamit kong pinapapaluwag ko dito habang nagpipigil ako doon sa kabila ng 17. So ayan. Mas maluwag, mas mainam para hindi masyadong hirap pagka nag-adjust na tayo dito mamaya sa ating adjuster. So ayun, I guess maluwag na siya. And then dito na tayo sa pag-a-adjust. Una, check muna natin dito. So gaya nung sinabi ko kanina, kailangan natin ng number 12 para dito sa adjuster. Luwagan muna natin dito para hindi siya kumontra o hindi napipigilin itong pag-adjust natin dito sa number 10. So ganito, pipihitin lang natin siya ng counterclockwise, or I should say clockwise, para humigpit. So papasok itong bolt na to, papasok doon, which means hahatakin niya itong sprocket, hahatakin niya patalikod para humigpit yung ating kadena. So habang pinipihit natin to ng pahigpit, titignan natin doon sa kadena kung ayan, gumagalaw, di ba? Oh. So gumalaw na siya, and then check natin yung kanyang allowance. So sa nakikita ko, ayun, 1 inch. So okay na siya. Ayan, 1 inch. And then to double check, paikutin natin para makita natin kung hindi siya nagiging mahigpit o hindi masyadong rigid yung pagkakaano niya. Kasi hindi rin pwede mapupuwersa to ng gusto, dahil sa bibigay naman yung ating oil seal doon sa may sprocket sa engine or engine sprocket natin. So ayan, assuming na okay na, ayan, so okay na yung allowance. And then i-check natin dito, ito makikita nyo, ayan, meron siyang guhit. So pang ilan siya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 at kalahati. So 4 at kalahati na guhit. So tatandaan nyo yan, kasi kakailanganin nyo rin na ibalanse sa kabila para maging aligned yung ating gulong. So eto, ganun din, luluwagan natin gamit itong number 12, itong ating adjuster. Ayan, so maluwag na siya para mapihit na natin tong sa number 10. Hindi na pala kailangan ng number 10 na wrench kung sakali at kaya na ng kamay So ayan, tulad dun sa kabila, i-check lang din natin yung guhit. 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4 and a half. 1, 2, 3, 4 and a half. So pagka 4 and a half na rin sa kabila, okay na siya. So 1, 2, 3, 4, double check, and a half, 4 and a half. So yan, pantay na siya, naka-align na yan. And then pwede rin natin i-double check gamit dito sa ating, sisilipin natin tong ating kadena. Makikita mo naman doon sa kadena kung diretso na siya doon hanggang doon sa engine sprocket. So ito, okay na nga siya. So time na para maghigpit. Higpitan na natin itong ating bolt. So
Pagpipigil ulit natin dito is 17. And then ihigpitan ulit natin dito. Ayan, hihigpitan ulit natin gamit ang number 22 na wrench o 22 mm. So ayan. So alright. Make sure na tamang higpit lang din, ha. Wag naman masyado, wag din kulang. So matatansya nyo naman actually may torque din lang sana to, kaya lang kaya na yan basta kumagat na ganyan. Ayan, mahigpit na yan. Hindi naman basta-basta bibigay yan So ayun, after that higpitan na ulit natin yung ating adjuster para mag-fix yung kanyang pwesto. So ayan na. Okay. Then ako may linagay kasi ako dito na paik-ek na cover nung aking number 10 na bolt. So ganun din sa kabila. Itong adjuster, higpitan natin. Since mahigpit, clockwise. Okay? Ayun, tapos itong aking ginawang cover. And then check ulit natin. Paano natin ma-check? Paikutin natin yung gulong. Ayan. So far hindi naman siya mahigpit o hindi siya lumalaban. And at the same time, check. Ayan, 1 inch ang play. Then paikot ulit natin. 1 inch pa rin. Ikot pa rin. Ayan, 1 inch ang play. So I guess okay na siya. So yan na yun. Ganun lang kasimple. And then ito, tulad nga nito, since nag-uulan ngayon dito sa amin sa Tugigaraw, pagka napansin yung ayan, may gaya tulad yan, may bakas ng kalawang. At saka dahil nga nag-washing ako kahapon, so it means siguro kailangan ng mag-lubricate ulit. So ito nga, after this vlog, ilulubricate ko na ito. And then yung mga gusto namang makapanood kung paano mag-lubricate ng kadena, meron akong vlog dito para dito sa pag-lubricate ng kadena. So ganun lang. Sana nasundan nyo tong video. If ever man na hindi, pwede nyo namang ulit-ulitin na panoorin para DIY na lang kayo sa paghihigpit ng o pag-adjust ng kadena, para hindi nyo na kailangan from time to time dadalhin pa sa talyer, papagawa sa mekaniko. Dahil syempre sa panahon ngayon kailangan makatipid, at saka mas maganda pa rin yung may sarili tayong touch sa ating motor yung sinasabi lang the touch of care. Yun, kasi pagka inaalagaan mo yung motor mo, aalagaan ka rin niya. So ayun, sana may na-share na naman ako na makakatulong para sa ating maintenance at sa pag-aalaga ng ating YTX. Maraming salamat sa panonood.